Good morning mga paps, magbibigay lang ako ng tips, no? At sana may mapuli kayong kaalaman, no? So sa akin kasi may kukwento ko sa inyo, no? Nung isang araw pagkakamali ko rin naman, no? Nawala talaga sa isip ko, no? Nagkamali ako ng kabit ng terminal. Yung positive napunta sa negative, yung negative napunta sa sa positive. Segundo lang mga paps. Segundo lang. Ano nangyari? Alam nyo? Ano nangyari? Kwento ko lang sa inyo ha. Ano nangyari mga paps? Umusok to. Umusok tong wiring dito. Ito, hinawa ko yan. Umusok yan. So, dali-dali kong tinanggal yung agad yung battery kasi umusok na. So, huwag kayong matatarant ng mga paps, no? Na kapag may umusok, kung may may wire, tanggalin nyo na agad. Kung nagkamali kayo ng kapit ng terminal ng battery, tanggalin nyo agad para di agad masira ang baterya. Ang masisira dito ay yung inyong rectifier. Ito yung umusok eh. Pero chinek ko yung wiring, wala namang siya totally sunog. So ang nangyari lang sa kanya, umusok siya at uminit tong rectifier. So ngayon, magpapalit ako ng rectifier. So, mga paps, kaya ingat-ingat kayo mga paps sa double check nyo lagi yung terminal pag nagkakapit kayo ng battery. Kasi kaya ko tinanggal yung baterya ko dahil sa isang kapaps natin na tinitest namin yung troubleshoot namin yung motor niya na ayaw mag-start. Ginamit ko yung battery ko kaya kinalas ko muna sa motor niya para mapa-start. So napa-start naman namin nung okay na, binalik ko na sa motor ko. Sa kamamadali ko nawala ang aking basta lang siguro sobrang init na rin kasi mainit kasi doon kaya wala kami silungan. Sa kamamadali ko yung positive napunta sa negative, yung negative napunta sa positive. Usok to mga paps. Akala ko hindi na mag-start tong motor ko, pero lucky pa rin dahil pinauwi niya pa rin ako. So ngayon ito ay magpapalit ako ng rectifier. Sobrang init ito. Ito ang masisira talaga sa inyo yung rectifier. So yan. So maging silbing aral mga paps mga baser dyan, huwag na kayo magbagaling. Lahat naman tayo nagkakamali. Okay, papalit ako lang ito rectifier. Tapos kasi wala na rin yung charging. Hindi na siya nagcha-charge hindi na siya nagbabato ng maayos na charging sa battery. Kaya malulubat ang battery nyo. Para sa kalaman na lahat, kapag nalulubat na madalas ang baterya nyo, ito yung salarin. Ito yung tawag natin charging system o rectifier o regulator. No, isa yung responsible sa charging system. Okay? So, yan. Kaya amoy sunog nga yun. Amoy sunog. Pero ito lang papalitan ko, tapos magiging okay na to. So, yan mga paps. Napalitan ko na yung rectifier kong nasunog, no mga paps, no. Ginawa ko tong video para hindi niyo pagtawanan dahil nagkamali ako ng pagkabit ng terminal ng battery, no. Kamamadali ko kasi. No, mga paps. So ito mga paps, bibigay lang ko sa inyo, no. Maging abad lang tayo doon, no. Silbing aral na rin. Wag tayo magmamadali. Double check natin na dapat ang positive ay mailagay sa positive, no, at negative mailagay sa negative terminal pag nagkakapit tayo ng battery. Okay? Para hindi mangyari sa inyo ito. Ang masisira talaga dito, ang uusok talaga dito yung rectifier, no. So ayan, nakapagpalit na ako ng rectifier. So okay na, no, kasi pag nasira na kasi yung rectifier, hindi na siya mag-charge. So papakita ko sa inyo ito. Ayan, no. Ito mga paps, ito may sunog no. Ewan ko kung makikita nyo sa no, sa camera, no. May sunog yan. Ayan mga paps, no. Ayan. Ewan ko kung nakikita nyo, no. Ayan. Ayan, napakita ko, ayan. May sunog yan mga paps. Ayan, no. Itong kulay green na yan. Ito yung kulay green, ito yung ground. Ayan. Ayan, may sunog yan. Ayan. Ayan, may sunog. So, pinalitan ko na ng bago. So, okay na siya. Ang battery naman, hindi naman basta-basta masisira. Basta maalis mo agad yung yung kahit alin dun sa positive, dapat patanggal mo agad yung isang terminal.
Hindi yan basta-basta masisira. Kasi kung ayan ay tumagal ng ilang minuto at di mo natatanggal, pwede masira yung baterya. Okay? So, pag ganoon, kung kayo magtataranta, tanggalin nyo agad yung isang thermal ng battery, kalasin nyo, and then i-check nyo yung mga wire. Katulad nito, umusok yung ground, nasunog yung ground ng rectifier. So, wala akong choice kundi magpalit ng rectifier. Maigi na lang, meron akong stock dito. Meron pa akong stock. No? Napalitan ko agad. Okay? So, yung mga paps, at isa pang tips, no? Kapag magkakabit kayo ng rectifier, no? Lalo na sa mga ganitong klaseng motor, no? Mas maganda, wag na kayong gumamit ng sakit kasi yung sakit, katagalan ay lumuluwag din. No? Itong nasunog kong rectifier, hindi naman sana ito masisira kung hindi ako nagkamali ng kabit hindi lang nagkabaliktad yung kabit ko sa baterya, positive negative. So ito matagal na to, almost 2 years na or mahigit 2 years na itong rectifier ko. Tumatagal ang rectifier basta maayos yung pag-wiring. Kaya ito makikita niyo yung wiring ko dito. Kita niyo mga paps, no? Ayusin niyo yung pagkakaduktong, dapat maayos, mahigpit yung pagkakaduktong, maayos yung pagkaka-tape, no? Mas recommended pa yung mga ganito. Kung sa gagamit ka ng socket, lalagyan niyo ng socket, ganun din. Konting luwag lang kasi noon. Pag may socket kasi, lalo yung mga ganito klaseng mga socket, basta mga ganyan, mga plastic, katagalan lumuluwag yan. Kaya yung mga bagong motor ngayon, yung mga socket nila, ay may parang pangkotse yung socket. Mas maganda pa yon. Pero yung mga ganitong socket, huwag kayo magtiwala dyan. Dahil pagdating sa rectifier, masusunog lang din yan. Madalas kayo magpalit ng rectifier. Madalas kayo masusunugan ng socket na rectifier. No? Pati nga stator ko, hindi ko na ginagamitan ng socket. Kasi nga yung mga part na yan, ito, rectifier, stator, yung mga wire niyan ay iniinit yan. Iniinit yan. Lalo yung iinit kapag magkakaroon ng loose connection. Okay? So, yun lang mga paps. Tips lang naman to. At sana kahit pa paano may napulot kayo kaalaman. Okay? So, ingat-ingat lang tayo sa pag-wiring. At ayusin natin yung pag-wiring para tumagal yung mga pesa na kinakabit natin. Lalo na yung rectifier. Tsaka stator. Okay? So, yun lang. Salamat. Peace out. Bye.